So hi guys, I'm back. So wala tak update inad pagkagahapon no kay na busy tas dugay ko nakaulit because charter week na moron sa mong school anniversary pod siya, that's why gabihan mi makauli labaw na ugma gabi na pud ko makauli. And sorry if di ko ka-update but kuan padayong gihapon tagbasa even na may laktaw-laktaw. Ano yung padayon. So let's start no. So we are in day 28 sa atong pagbasa sa 100 Life Changing Coach Devotional. So let's start. So gingon diri nga God never said that the journey would be easy, but He did say that the arrival would be worthwhile. By Samuel Goldwyn. So gingon diri nga ang ginawa siya nag-ingon nga dali ra ang journey, but ingon siya nga sa arrival there is a worthwhile. So naay tagana naay kalampusan, naay kaayuhan, naay maayuhon nga na ba, naay kamaayuhan nga imong makuha, imong makita, no? Life journey often comes with challenges, but God never promised it would be easy. Yes, wa jud yung Ginoo nga padung ka dire sa genre was na ingon. Tas ang gusto jud Ginoo kay dapat malisud-lisud ta ba na para daghan tang ma-learn, daghan tang ma-realize sa mga challenges nga atong gina-face. So instead, He assured us that the end result would be worth every struggle. So gipasabot diri na diyan gi-assured nato nga while naglakaw ta, while we take step, while we face our challenges, it is a worthwhile, no? May ganun worthwhile kay worth every struggle jud siya kay there is a murag peace na ay murag perfect outcome. Ustaw ka na bang kontento nga murag daghan, murag great blessing ba kana na ina na great blessing ba siya kanang maayo kanimo ba kana bang murag makaimalik ay makayo kang answered prayer kana mga inana nga mga blessing unexpected. Then in moments of difficulty we can find comfort knowing that God is guiding us toward a greater purpose. So, di dyan na nato kalimtan nga Ginoo nagagiya ka na to always, every day, and milliseconds. His strength sustains us through the trials, shaping our character and deepening our faith. So, no, mauga jud no, nga ang Ginoo na jud siya, ang Ginoo jud maghatag tog kusog, maghatag na tog tanan kalipay kaguol. Kaya to ija jud pa-face nato ijang ipakita nato, ihatag diri ka nato nga how we accept or how we face our challenges so that pinagian na nga mga challenges mas shape ta, makita niya kung unsa ta ka faithful da kaniya. Then sa Romans 8:18 gingon diri nga for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory who shall be revealed in us. So kani nga verse favorite ni sa isa ka friend na ho. Sa Bisaya pa giisip ko nga ang mga pag-amtos nining panahona karon dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayag raon nya kanato kalisod daw pud sa Bisaya. So giingon pa din for summarization nga I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us, ingon sa Romans 8:18. So pasabot no nga sa kaning mga kalisod nga atong ginabati karon mga kasakit kaguol, wala ra ni siya sa unsa ihatag sa Ginoo ini kaugma or ini sa atong nga future. Murag kuan ni siya kibali murag mga accessories ra ba or mga bato nga samok sa imong tiil or mga abog, mga bas nga samok sa imong kuko. Inigwa nimo worthwhile jud si Jano kana murag makaginhawa kag tarong bay na katulong ilong guys, sorry. So kuan jud kuan ani nga verse nga kani mga kasakit lagi nato ang kaguol, mga problema, mga challenges, mura ni siya mga stone nga imong tamak-tamak hantod maabot nimo ang pinaka the best nga gift nga ihatag sa Ginoo, ang pinaka the best nga blessing, ang pinaka great nga blessing no dili ka makaingon nga ina nila din but mashock ka kung sa ang results. So that's why I don't feel down if maka-face kay mga challenges, if wala nimo na kaya kay there's a purpose in it. And sa pinagi nga ng purpose na results, diba? Either negative man siya o positive, but with God, all things are good man sa imuha. Wa man siya ihatag nga ika ngilad or ika tawag na kadaot da kanimo.
It is good, it is perfect, and it's a blessing that God gives us.